Yan na po ang problema nito. Kaya pag binitawan ni Rudy, papansin ninyo, oh, putol-putol yung usok. Kasi pumapalya na po yung ating spark plug. Nababasa na siya, hindi na maganda yung sunog. So ganyan po ang nangyayari. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi po ako nagbebenta ng gitara or nagpaparenta. Pero ito pong mga gitara po na ito, mga imported po ito. Ito po ay pag-aari ng isang customer ko na si Kuya George Trinidad. Senior na po siya, 70 plus years old. Pero nagkaroon siya ng problema sa kanyang sasakyan. Nalubog ang kanyang Innova nitong nakaraang bagyong Christine. At mula nga po noon ay na-stress na siya ng husto dahil nga nagpalit ng 3 computer box, nagpalit ng injectors, pero hindi pa rin po naayos yung sasakyan. Kaya po nung nakita po niya ako sa YouTube, wala po siyang inaksayang panahon. Ako po ay kinontak niya doon sa aming FB page at nakikita rin niya po ang aking telepono. Diyan po sa Google. Dinala dito ni Kuya George yung kanyang Innova, naka-tow truck na yon, ibinaba na lamang dito at inayos ko po yon. Marami tayong ginawa para mapatino. Yung isang injector na pinalitan, yun po ay ni-rebuild. In short po, naayos ko yung Innova at kinuha na nga po kanina ni Kuya George. Pero dahil nga po sa dami na niya ng gastos, halos maubos na yung kanyang pensyon. May sakit pa po itong si Kuya George. Kaya nung sabi nga niya po sa akin, ay pwede daw bang ang ibayad na lamang niya itong mga gitara niya. Kasi siya po ay dating band member na sikat din nung araw at nakasama rin niya sa banda. Itong mga sikat na banda nung araw, yung si RJ Jacinto po yata, ay nakasama niya rin po ito. Ngayon sabi niya sa akin, Otorans, Randy, pwede bang ang ibayad ko na lang sa'yo yung mga gitara ko? Sabi niya ganun. Hindi ako nagdalawang salita. Kasi ang iniisip ko doon ay yung stress niya. Kasi medyo may edad na si Kuya George at pag pumupunta naman siya dito ay para kaming magkapatid talaga kung i-treat niya ako. Hindi rin naman ganun ka laki. Yung mga ginawa ko talagang inayos lang, binaba yung tangke, tinono natin, nilinis natin yung makina, pati yung transmission, dinayalysis natin, lahat yun ay ginawa ko po at ito na nga po, maayos na yung sasakyan. Nung sinabi niya na yung gitara ko na lang, na mga hindi ko na nagagamit, ang ibabayad ko sa'yo kasi kaysa naman masira yan, mabulok yan, sayang naman para mapunta sa'yo. Kasi balita ko, yung mga anak mo, sabi mo, ay tumutugtog din. So sabi ko po, sige Kuya George, okay lang po, dalhin niyo po yung gitara niyo at nang makita po natin. Sa totoo lang, pati mga amplifier, dinala niya sa akin, mga ditubo pa. Pero ito pong mga gitara, mga kapatid, nako, tuwang-tuwa po ako nang dalhin ni Kuya George dito itong mga gitara na to. Meron pong Ibanez po dito na bass guitar. Ayan. Ibanez po ito. Ito po ay imported. No? Meron din pong Stratocaster na Fender. Ito gumagana, na-testing ko na to eh. Ayan. Fender, Stratocaster. Naku, mahal po ito. Ito yung mga imported na mga gitara. Kasama rin itong Aria Pro. Yan, Aria Pro 2, Vanguard Series. Pero ito pong bass guitar na to, si Sargento po, magaling sa bass guitar. Yan, medyo luma na siya, pero working pa naman. Siguro bubuhayin ko lang yung mga tornilyo na to para sa adjustment at sa pagtotono. Mga kapatid, kahit sabihin mong mga luma na yung gitara na to, ngayon ay napakataas pa rin ng value niyan. At lalo pat nung sinabi sa akin ni Kuya George na ito'y ginagamit niya, nung kabinataan pa niya hanggang sa mag-asawa siya, lalong napamahal ngayon itong halaga ng mga gitara na to na ibabayad niya sa akin. Para sa akin ay napakalaking halaga po nitong mga gitara na to. Na ito po ay papagamit ko sa anak ko, aayusin ko muna yung mga pickups niyan. Kayang-kaya po nating ayusin yan dahil tayo po ay electronics technician. At sisiguraduhin ko na ito ay ikikip natin. Para naman po kay Kuya George na ibinili niya na alagaan at gamitin itong mga instrumento na ito. Hindi po kayo tututol sa akin, lalo na yung mga kasing idaran ko. Ako po ay 56 years old na ngayon. Hindi po kayo tututol sa akin na kung sabihin ko na ang pagmamaneho ay kakambal ang mga musika na pinatutugtog po natin sa ating mga sasakyan habang tayo ay bumabiyahe. Naalala ko tuloy nung mga panahon na ako'y bata pa, kasama ko ang tatay ko, siya ang nagmamaneho. Tuwing patutugtugin niya yung kanyang cassette na stereo doon sa kotse niya, ay siguradong nandoon si Matt Monroe.
Siguradong tutugtog doon yung My Way, Portrait of My Love, Let Me Try Again. Yan yung mga kanta na mga paborito ng tatay ko. Meron pa yung For Mama, pero kinakanta ko yun, mga kapatid. Eto pa, Neil Sedaka, no? Happy Birthday, Sweet 16. Pati yung In the Bible. Yan yung madalas na tumutugtog kapag nagdadrive po yung tatay ko. Kaya, ting maririnig ko ngayon, itong mga kanta na to, naaalala ko ngayon, yung kabataan ko. Isama mo pa si Tom Jones, no? Itong Green Green Grass of Home at yung Delilah. Siyempre, hindi mapapahuli dyan si Engelbert na Release Me. Ganito rin po ang inyong kabataan. Lalo na ngayon na kayo po ay mayroon pa ring mga sasakyan, naaalala nyo ngayon yung kabataan nyo na isineshare nyo naman ngayon sa inyong mga anak at sa inyong mga apo. Ang musika po ay katambal talaga ng pagmamaneho. Kaya nung ako'y nag-high school na, nakarating ako dito sa Quezon City, diyan ako nag-aral, no? Ang mga maririnig mo ng mga kanta diyan ay itong mga kanta ni Lionel Richie, no? At sa mga sasakyan, Madonna, yan ay maririnig mo. Isama mo pa itong Air Supply. Yan ang madalas na maririnig mo habang ikaw ay nakasakay sa mga sasakyan na mga pampasada, lalo na dyan sa Novaliches Blooming Treat, no? Yung mga patok na talagang nagkakalabugan ang mga base nila. Nung araw na yun, mga kapatid, talagang kapag ikaw ay jeep na patok, hindi pwedeng wala kang music. Ito pong halaga ng mga gitara na to, kung tutuusin, ay mas malaki po yung halaga nito kumpara doon sa ginawa ko na serbisyo sa sasakyan ni Kuya George. Kasi para sa akin, yung value nito kay Kuya George ay napakalaki. Ito yung kanyang kabataan, kabinataan, at nung siya ay may pamilya na. Na ngayon ay ipagkakatiwala niya sa akin. Kuya George, kung sakali naman kailangan mo to, wala namang problema. Pero dahil sa nandito na to, ako'y tuwan-tuwa at ako'y manghang-mangha. At naalala ko nga po itong mga nakaraan. Alam niyo mga kapatid, nung araw na napakagaan pa ng buhay, ang isang salop na bigas ay 2 piso lang. Tapos ang isang pop cola ay 25 centavos lang. Ganyan po kamura ang mga bilihin nun. Ang musika nun ay maririnig mo. Sumikat si Freddy Aguilar, sumikat itong sila Eva Eugenio, sila Imelda Papin. Napakagaan pa po ang buhay nun. Pati itong mga foreign artists na mga Cascade, Everly Brothers, no? Yan ang maririnig mo nung araw. Pagpasok ng 90s, nung panahon na yon, high school po ako noon. May nagsama sa akin, kumain kami dyan sa Shakey's West Avenue, may banda. Naku, napakaingay. Pero ang sarap pakinggan nung mga nagbabanda nung araw. At ang kadalasan na kinakanta nila dyan, Stuck on You ni Lionel Richie at mga Air Supply. At yung mga rock music nung panahon na yon, Black Sabbath, Hotel California, Eagles, yan, ang mga tinutugtog nung panahon na yon. Pero nabawasan yon. Pumasok naman yung mga folk singer na makikita mo, sa Shakey's nagkaroon din nun, sa Shakey's Guadalupe, folk singer, nagigitara, isang performer na lang nagigitara. Pero unti-unti nawala din yon dahil nga sumikat naman yung karaoke na ang ginagamit po ay tape, yung mga -1 o nagsikatan yan, pati nga yung treble, no? May mga pa-contest pa yan, yung treble karaoke na yan. Ngayon, nawala po lahat yan. Hindi na natin naririnig. At itong mga panahon na to ngayon, hindi ko alam kung meron pang mga music na masasabi nating tumatatak dun sa ating mga pinagdaraanan. Kasi sa dami na ngayon ng mga problema, sa dami na ng mga issues na nasasagupa natin, mga pagsubok sa buhay natin, nasabay pa yung music na yon, kaya ayaw mo nang alalahanin dahil sa bigat na po ng pamumuhay ngayon. Pero noong araw, talagang ang sarap mabuhay. Kapag ka umuwi ng probinsya, maririnig mo yung tugtog diyan sa loob ng iyong kotse, sa loob ng jeep, yung mga owner type jeep nung araw. Nako, talagang gaganda ang pakiramdam mo dahil po sa mga music na yan. Yung mga nandiyan sa ibang bansa, ano po yung memorable na music nyo na nung kabataan nyo, na kapag narinig nyo ngayon, ay talagang bumabalik ang mga alaala. Kung pwede po sana, pakicomment nyo rito. Baka pare-parehas po tayong iyan ang mga hilig nating kanta. Iyan ang mga hilig nating music. Naku, maalala ko pa, yung tatay ko, yung James Last. Yan ang pinapatugtog niya palagi doon sa kanyang stereo, doon sa kanyang kotse. Ngayon mga kapatid, bago ko tapusin itong vlog ko na ito, ipapakita ko po sa inyo itong Toyota Innova na umuusok ng puti. Itong sasakyan na to, napakarami ng dinanas din na problema na ito.
nagpalit na ng radiator, nagpalit ng mga spark plugs, nagpalit ng mga ignition coil, ang dami, baterya. Pero hindi pa rin nakita yung talagang problema. Yung pinakamalaking problema na ito ay kailangan ng i-top overhaul dahil yung langis ay lumalabas na po sa tambucho. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Ito na po yung Toyota Innova, gasoline engine po ito. Tinanggal ko yung dalawang spark plug kasi po hindi talaga rich yung kanyang sunog, hindi malakas yung sunog niya. Yan yung itsura niya. Oh. Siguro kung nag-spark man to, ay natatabunan to nung langis na humahalo dito. Kasi ang talagang magandang sunog ng spark plug ay katulad nito pong isa na to. Pansinin niyo po ang pagkakaiba nila. Oh. Ayan. No? Pati nga doon, kitang-kita niyo yung tip, no? Ito halos wala talagang marka na siya ay nagsusunog ng nag-i-spark ng malakas. Pero ito, ang ganda ng sunog niya. Ito po, yung spark plug na ito ay doon sa BIOS na nandun. Ayun, nakabukas yung hood, tinanggal ko. Ito naman ay para dito sa Innova. Bakit po nagkakaganito yung sunog nitong nung spark plug na ito? Kasi nga po, itong engine na to, sira na ang valve seal nito at yung langis po na dumadaan doon sa barbula ay nahuhulog doon sa cylinder, doon sa ibabaw ng piston. At kapag in-start mo, itong makina na to ay umuusok ng puti sa tambucho dahil nga po kasamang sinusunog yung langis. At ngayon dahil sa yung langis ay nandoon sa loob ng cylinder, nandoon sa loob ng combustion chamber, nababasa din ito ng langis. Kaya hindi ho maganda yung kanyang performance. Medyo nanginginig siya. Hindi maganda yung sunog nitong yung combustion na nangyayari doon sa loob ng combustion chamber. Ngayon mga kapatid, ipapakita ko sa inyo, ibabalik ko ito para makita nyo yung usok na sinasabi ko na ito nga po ay yung nasusunog na langis. Pero mga kapatid, dahil din po dito, nasira din yung kanyang ignition coil. Yan. Kasi po, itong ignition coil, kung halimbawa po, bigayan ng bigay ng kuryente, babad naman pala sa langis itong spark plug, napepersa po yung ignition coil, parang lumalabas, itong spark plug mo ay invalid na. Hindi na po siya nagkakaroon ng spark. So ngayon, ito po, kakabit ko muna at ipapakita ko po sa inyo yung andar po nitong Toyota Innova na to. So umpisa mga kapatid, kamay-kamay lang huwag nyo kagad gagamitan ng wrench. Kasi baka mamaya hindi pantay yung pasok ng spark plug nyo. Naku, masisira ang thread niyan. Mapapatop overhaul kayo nang wala sa lugar. Ngayon, dahil sa nahigpitan ko na ng kamay yun, saka ko ngayon gagamitan itong ating socket wrench. Para sigurado tayo. Okay na yun. Tapos dito naman ako sa kabila. Okay na yun. Tapos, kakabit ko tong ignition coil. Ito yung bago. Nasira kasi yung isa. Okay. Tapos kabit yung isa. Kabit ang wire. Socket. Ayan, kabit ko rin yung tornilyo kasi baka mawala. Hindi naman kailangan mahigpit na mahigpit kasi baka masira. Plastic lang yon. Ngayon, i-start ko na po ito mga kapatid. At para makita nyo, yung usok na lalabas doon sa tambucho. Ito yung i-start naman, maayos naman. Kaya lang, medyo nanginginig at palyado. Ayan. Mataas ang minor kasi bagong start. Kapag malamig, mataas yung minor. Ang ganda naman ng andar niya eh. Wala siyang palya. Pero kapag yung langis ay pumapasok na doon sa chamber at nababasa na yung spark plug, ayan na, diyan na ngayon nagkakaproblema. Ngayon, tignan natin yung usok doon sa likuran. Ayan po, tignan nyo, ang lakas ng usok oh. No? Ito po ay hindi moisture. Amoy langis po talaga oh. Sobra, malakas na po ito. Kung tutuusin, malakas na yan. Ngayon, papaapakan ko kay Rudy yung accelerator para makita nyo po kung gaano kalakas at yung langis na pumapasok na doon sa chamber. Marami-rami na po siguro yung sirang valve seal nito, baka hindi lang isa o dalawa. Sige nga Rudy, pakiapakan mo nga. Oh, tingnan nyo oh. Ayan.
Oh. Oh. Yan na po ang problema nito. Kaya pag binitawan ni Rudy, papansin ninyo, oh, putol-putol yung usok. Kasi pumapalya na po yung ating spark plug. Nababasa na siya, hindi na maganda yung sunog. So ganyan po ang nangyayari. Medyo bluish na siya na white. O kapag ganyan po ang na-experience nyo, at yung amoy ay hindi naman amoy gasolina, langis na po yan. No? Kailangan na talagang i-top overhaul to para maayos natin yung valve seal nung barbula. Pero sana mga kapatid, valve seal nga lang po talaga yan kasi hindi pa natin nabubuksan. Sana walang ibang issue po ito na makikita tayo. Ngayon, kung ganito ang na-experience nyo sa inyong mga sasakyan, mga kapatid, langis po yan. Yung inilalabas na yan, malakas na po yan, huwag nyo nang gamitin yan. Dahil kung babiyahe kayo ng malayo, mauubos ang langis nyo at kakatok ang inyong mga makina. Okay mga kapatid, sana po ay muling nakatulong sa inyo itong vlog ko po na ito. At nagpapasalamat po ako kay Kuya George Trinidad. Dito ako sa Walang Usok. Ayan, dito sa Babyos. Pasensya na kayo. Nagpapasalamat po ako kay Kuya George Trinidad doon sa mga gitara na sabihin na natin na inilagak lang muna po niya sa akin. At ito po ay magagamit ng aking mga anak sa kanilang mga pagbabanda. Mga kapatid, maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.